What is up mga katunying? Another day, another vlog. At kumusta kayo lahat? At sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan. At welcome back nga pala sa ating YouTube channel mga katunying. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel, ay inanyayaan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At ngayong araw nga pala mga katunying ay pipikapin ng ating box. Ayan, ito yung napulot natin mga katunying. So dalawang box. Tapos meron pa dun sa loob kaso kulang pa isang box. At syempre naka-ready na yung kanyang mga papers. Ayan, yung kanyang mga papeles. Tapos syempre yung payment na din. Kaya ayun mga katunying, so hintayin lang natin si kuya yung pipick up. Kasi tumawag na siya mamayang alas 9 daw. Eh mag alas 9 na kaya ayun, wait na lang natin mga katunying. Let's G. Lumipas ang ilang sandali ay dumating na din si kuya. Siyempre sinundo ko siya dun sa may harapan para hindi siya magkamali ng bahay na papasukin. Habang naglalakad nga kami, nagkukwentuhan kami din sa labas at tinatanong ko na din kung pwede ko ba siyang isali sa vlog ko. At pumayag naman siya kaya tinuloy-tuloy ko yung pagre-record. Kapag kasi meron tayong sasama na bago sa ating vlog ay kailangan muna nating tanongin kung maaari ba natin silang isama. At kung ayaw nila, hindi natin sila pwedeng pilitin. Kaya buti tong si kuya ay pumayag naman siya at okay lang daw. At sa puntong to ay tuluyan ang pinasok ni kuya yung kanyang card sa loob dahil hindi namin mahila yung isang box. Medyo may kabigatan din kasi. At sa puntong to ay nagdalawang isip si kuya kung itutuloy niya ba yung paglabas dito sa pintong to. Medyo may kataasan kasi yung gutter niya. Bandang huli ay doon na lang din niya binabat. Kaya tinulungan ko na siya kasi may camera eh. Joke lang. Sabi niya sa akin dyan ay siya na lang daw maghihila tapos hawakan ko na lang daw yung camera. Sinunod ko naman. Si kuya ay taga Far East. Morning. Padala na sa Pinas. Sana all makakauwi na no kuya? Mauna na sa Pinas yung karton. At sa puntong to ay nag-request pa ako ng dalawa pang karton. Mas mura kasi mga katunying kapag isang maliit at isang malaki. Yan yung tinatawag nilang combo. Yan yung kinukuha ko dahil medyo makakamura tayo. Siyempre alam niyo naman si Boy Tunying kung saan makakatipid ay doon tayo. At kaya ako nag-request ng panibagong karton para kapag may napulot ako ay may paglalagyan ulit. Kasi kapag kumukuha ko doon sa Pinoy Store ay wala akong mapaglagyan. Nahihirapan ako doon sa bike ko. Dito meron namang dala si kuya kaya yun na lang yung ni-request ko. At sa punto na ito ay chinecheck na ni kuya yung mga papers at pinipirmahan na yung mga dapat pirmahan. At habang busy si kuya, ako naman tong nakikichismis at nakikisyoso. At tamang kwentuhan lang muna habang pinipilapan ni kuya yung mga dapat niyang pilapan. At pagkatapos nga niyang pilapan ay binigyan niya na sa akin yung copy ko. At sabi niya itago ko daw at importante daw yan. At makaran nga ng ilang sandali ay tuloy lang isinakay ni kuya yung maliit na box. At saka namin pinagtulungan tong malaking box. Medyo may kabigatan kasi to dahil halo-halo yung laman niya. May damit at kung ano-ano pang mga gamit. At habang isinasakay nga namin, ituloy pa rin kami sa kwentuhan. Hanggang sa tuluyan nang inangat ni kuya yung box. Ang ganda ng truck nila no? Automatic na nag-aangat. At pagkatapos nga niya, nagpasalamat na ako dahil alis na din si kuya. At ayun mga katunying, so alis na si kuya. Ayun. Tapos na yung aming transaction at kumuha ulit tayo ng panibagong papeles at saka karton. Para sa susunod nating mga mapupulot mga katunying. Alis na sila. So, meron ulit tayong dalawang combo. Yung isang maliit, isang malaki. Tapos bigyan na din tayo ng papers para sa susunod. Kaya ayun mga katunying, sa ngayon naman ay next natin na gagawin, magluluto tayo ng uulamin natin dahil hindi pa tayo nag-aalmusal. At ayun na nga, ang lulutuin pala natin ngayon mga katunying ay sinigang na manok. Ito pala yung manok na natira sa ginawang siomay ni Bea mga katunying. Siyempre ingredients natin ay meron tayo ditong sibuyas at luya. Meron din tayong okra. At siyempre hindi lang yan, meron din tayo ditong talong. At siyempre hindi mawawala dyan, ang pinakamahalaga ay ang kamatis siyempre. Wala nang iba. At meron din tayo ditong dahon ng kamote. Konti lang nakuha ko mga katunying. Gawa ng konti lang kasi yung talbos ng kamote natin ngayon mga katunying. At ito na nga ang mga ingredients ng ating lulutuin. Kaya simulan na natin. Let's G! Siyempre una sa lahat magsalang ng kasirola. At lagyan natin ng mantika siyempre. At dahil sa puting-puting kasirola natin hindi ko nakita may tubig pa pala. Ayun, namuti sa usok. Abay, dumistansya ka ng konti at nanatalsik yan. Yan talaga ang talsik na hindi mo gugustuhin. At syempre tamang hintay lang munang maubos yung tubig mga katunying. At wag nyo po akong gagayahin. Siguraduhin po munang walang tubig bago lagyan ng mantika. At syempre kapag okay na, ilagay na natin yung sibuyas at luya. Pagsabay na natin para walang away. Grabe, nausok. At pagkatapos ay ipahikos-mekos na natin. Pasensya nyo na mga katunying, yung usok kasi naglalabo sa camera natin. At syempre kapag okay na yung sibuyas, ilagay na natin yung kamatis mga katunying. At gisahin lang natin ng gisahin hanggang sa malanta yung kamatis. At sa pakiwari ko medyo okay na, kaya ilalagay ko na din yung pang
pinakamalakas ang ingredients natin. Ito talaga yung pinaka-importante sa lahat. Siyempre yung manok. Hindi kasi matatawag na sinigang na manok yan mga katunying kapag walang manok. Tapos imekos-mekos lang natin ang bahagya para mas manuot yung lasa ng kamatis sa manok. At itong manok na gamit pala natin ay galing din sa garden mga katunying. Bali nalaga na pala ito dahil pinagkuhanan nila yan ng ginawa nilang siomay. Tapos yung parte na maraming buto-buto ay binigay sa akin. At ako na daw bahala magluto. At sa mga oras na to ay ganito na itsura niya mga katunying. At syempre wag na tayong paligoy-ligoy pa. Lagyan na natin yan ng timpla. Patis nga pala ginamit kong panimpla dyan mga katunying para swabe. Wala nang sukat-sukat, tansya-tansya lang. Nasa sa inyo na yun kung dadagdagan nyo o babawasan nyo mga katunying. At syempre pagkatapos ng patis ay susunod naman natin ay paminta. 1,225 lang pala na pirasong pamintang ilalagay natin mga katunying. Dapat ay walang labis at walang kulang. As in talagang sakto lang. At syempre tatagtakan din natin ng magic sarap mga katunying. Nasa sa inyo na yun kung maglalagay kayo o hindi. Pero ako ay naglagay ko ng 500 na butil. Hindi lang ako sure kaya pakibilang na lang. Charot. Yun kasi ang isa sa mga magbibigay ng pampasarap mga katunying. Yung kahit hindi ka masarap magluto ay napapasarap ang luto mo. At syempre pagkatapos nun ay mekos-mekos na naman natin para maghalo-halo na yung pampalasang nilagay natin. At pagkatapos nga pala natin ay mekos-mekos ay lalagyan na natin ng sabaw na 1 drum gamit ang tubig na mula sa Angat Dam. At lalagyan lang natin siya ng sabaw hanggang sa gusto nyo. Nasa sa inyo na rin yung kung dadamay nyo hindi, pero sa akin ay sakto lamang dahil ako lang naman ang mag-uulam nito. At pagkatapos nga natin lagyan ng sabaw ay mekos-mekos muli natin. Ganyan ang ilubog-lubog lang natin kunwari. At syempre pagkatapos na itakluban na natin at hintayin kumulo. At pagkatapos nga ng 2 buwan na ito na siya mga katunying. Kulong-kulo na siya. At kung maamoy nyo lang talaga mga katunying ay nakakagutom. Grabe, usok pa lang, ulam na. At syempre pala mga katunying bago magkalimutan ay maglalagay pala tayo ng Knorr chicken cubes. Muntik pa ako mabulol doon ha. Dapat ay kanina ko pa nga nilagay mga katunying, nakalimutan ko lamang. Buti na lamang at bigla akong naalala. At dahil sa usok at lumalabo ang camera ay nilapit ko pa talaga yung Knorr cubes para ipakita ng Knorr cubes talaga yung nilagay ko. Grabe ba, papansin nyo yun? At sa oras na to ay ganito na nga siya mga katunying. At syempre sisimulan na natin maglagay ng gulay mga katunying. At uhunahin nga natin tong okra. Ning kalkag na nga dagosan. At syempre pagkatapos yung mga katunying susunod natin yung talong. Pinagsabay ko na mga katunying. Ay stay, pinagsunod ko pala na yung okra tapos sumunod yung talong. At syempre para pantay yung pagkakaluto kailangan nating ilubog-lubog ng konti mga katunying. Disclaimer lamang po, hindi po talaga ako magaling magluto. Pero willing akong matuto. Kaya kung may alam kayo na ibang recipe ng tilapia mga katunying, ay i-comment nyo na, dyan din yung lulutuin natin sa mga susunod nating vlog. Dahil pagkatapos ng manok na ito, ay baka next month na ulit. Dahil yung mga manok natin ay maliliit pa mga katunying. At pagkalipas nga ng ilang sandali ay kumukulo na. At sa pakiwari ko ay medyo malambot na din naman na yung gulay. Kaya ilalagay na natin tong sinigang mga katunying. At dahil wala tayong sinigang original ay ito na lang yung lalagay natin. Parehas lang din namang Knorr sinigang yan. At least sinigang di ba mga katunying. At pagkatapos nun, ayun lumabo. Ay muli nating halo-haloin ng paunti-unti mga katunying. Dapat ay banayad at swabe lang ang paghalo para hindi madurog yung gulay. At yung mga nasa ilalim ilagay natin sa ibabaw. Parang gulong ng palad lang yan mga katunying. Gulong ng palad. Charot. Pero syempre bago natin tapusin itong paglulutong ito, ay hindi pa yan tapos. Charot. At syempre wag natin kakalimutan yung pang finale. Ayun talbos ng kamote. Oh, kinamay ko na yan mga katunying. Ako lang din naman yung kakain. At syempre pagkatapos na takluban natin, hintayin nating malanta. At pagkatapos nga palang takluban dyan, binuksan ko ulit para ilubog yung dahon. Konti lang pala yung nilagay kong sabaw dyan mga katunying. Pagkabukas mo nga talagang ang bango nga naman ng amoy. Amoy sinigang. At pagkatapos nga ng lahat-lahat ng pinagdaanan natin mga katunying, ito na nga yung final output. Introducing tinulang manok ala tunying. Ano pang hinihintay natin mga katunying? Kanya-kanya na ng kuha ng kanin. Ayun tara! Simulan na natin kumain. Let's G!